Ipinagdarasal ko na lang po na sana magkaroon ng malakas na pangangatawan si Papa para makapagtrabaho siya. Wala po kasing ibang ginawa si Papa kundi magsakripisyo at mahalin si Mama, pero hindi niya yun nakikita dahil walang pera si Papa. Tawagin na lang natin siyang Ellie. Siya po ay 14 years old at sa kasalukuyan ay sobrang dami niyang pinagdadaanan. Simple at masaya ang buhay nila Ellie noon, pero nagbago nung kinailangan na nilang lumipat sa bahay ng lola nila dahil ang nanay niya ay mag-a-abroad. Hindi pa sila gaanong nagtatagal sa bahay ng lola niya nang palayasin mismo ng lola niya ang kanyang ama dahil wala itong maiabot na pera. Sa bahay kasi ng lola ni Ellie ay mahalaga ka lang kapag may pera kang naiaabot. Madalas din pagtulungan ng lolo at lola ni Ellie ang kanyang ama, pati ang mga tito nito ay nakikisali pa. At kahit minsan hindi pa nakita ni Ellie na pinagtanggol ng kanyang ina ang kanyang ama. Kaya nagtataka si Ellie kung bakit gano'n na lang itrato ang tatay niya samantalang siya po ay responsabling ama. Napakabait daw ng tatay ni Ellie, walang bisyo at ginagawa ang lahat para makapagtrabaho. At nung araw na pinalayas ang tatay ni Ellie ay sinilid daw ng lola niya yung mga damit ng tatay niya sa maruming sako. At noong mga panahon na hindi na nila kasama ang kanyang ama ay madalas na silang sinasaktan ng pisikal ng kanyang lola. Sobrang dalas nilang bugbugin at naranasan din ni Ellie na painumin ng sabon ng kanyang lola. Iba't ibang klaseng pananakit pa ang naranasan ni Ellie at ng kanyang kapatid at nando na rin ang madalang nilang pagkain. 8 taon na si Ellie nung kinuha sila ng tatay niya para doon na tumira sa kanila. Madalas silang kapos pero sobrang saya ng buhay nila dahil sila ay sama-sama. Pero habang nasa ibang bansa ang nanay ni Ellie ay napapadalas ang pag-aaway ng kanyang mga magulang sa chat. Kung ano-anong masasakit na salita parawan sinasabi ng nanay niya para sa kanyang ama. Nangyari daw ito nung panahon na nawala ng trabaho ang tatay niya dahil sa pandemya. Kaya halos lahat ng pangangailangan nilang pinansyal ay inaasa nila sa kanyang ina. At nung 9 years old na si Ellie ay nalaman nila na sinusulsulan ng kanyang lola ang nanay niya para mag-asawa na ng iba. Sinabihan ng lola ni Ellie ang nanay niya na mag-asawa ng may pera. At dahil mamas girl ang nanay ni Ellie ay sinunod daw nito ang kanyang lola. Masakit lang din sa parte ni Ellie dahil alam naman ng nanay niya na ito na ang ikasisira ng kanilang pamilya. Sa ngayon po ay pauwi na ang mama ko galing ng Dubai, tatapusin niya na lang daw ang kanyang kontrata. Uuwi na siya dito sa Pilipinas para makapag-training sa pagiging nurse. At sa loob po ng 2 taon ay pinipilit kami ng lola ko na doon na tumira sa kanila dahil tutulungan daw nila kami para paaralin. Madalas po kasi nilang pinalalabas na parang hindi daw kami kayang paaralin ng tatay ko dahil wala siyang trabaho. Unti-unti po nila kaming nilalayo kay Papa pero ayaw namin pumayag dahil nasanay na kami nakasama namin si Papa. Ayoko pong iwanan si Papa dahil kami na lang ng kapatid ko ang meron siya. Wala din mag-aalaga sa kanya kagaya ngayon na nagkakasakit siya. Ayaw naming iwan si Papa pero sinisilo kami ng aming lolo at lola. Sinusulsulan nila kami ng mga material na bagay para pumayag na kami na doon na tumira sa kanila. Napakasakit lang po talaga ng ginawa nila kay Papa, lalo na yung ginawa ni Mama kay Papa. Sila na nga tong gumagawa ng mali ilalayo pa nila kami kay Papa. Sobrang taas ng tingin nila sa kanilang mga sarili dahil lang sa may trabaho si Mama. At isa pang pinananakot nila sa aming magkapatid ay pag hindi kami sumama ay hindi na nila kami pag-aaralin. Ayoko pong malungkot ang tatay ko kaya ayaw namin siyang iwan. Ipagdadasal ko na lang po na sana magkaroon siya ng malakas na pangangatawan para kayanin niyang makapagtrabaho. Para kahit hindi na kami sumama sa lola ko ay may ipanggagastos kami. Pasensya na po kung medyo magulo ang pagkakwento ko dahil sobra po akong nasasaktan ngayon, hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Alam po ni Papa lahat yan, ang sabi niya po ay wag na wag daw po kaming sasama. Hindi naman talaga kami sasama pero ang kinakatakot ko lang po ay baka hindi na talaga kami pag-aralin. Hanggang dito na lang Ate Charis. Meron talaga mga tao na ibabase nila yung respetong ibibigay nila sa'yo base sa kung ano yung pinakikinabangan nila sa'yo. Kaya siguro kahit responsabling tatay, yung tatay mo ay gano'n na lang siya ituring ng pamilya ng nanay mo. At kagaya nga ng sinabi mo, kung talagang responsabling ama yung tatay mo, gagawa yan ng paraan para mapag-aral niya kayo. At sana dumating yung araw na kahit papano ma-appreciate naman siya ng nanay mo. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka araw-araw. Kaya graduate ka na Chriselle Pasqua, Jonah Barsalole, Jaja Manalo at April Joy Pado. Kaya yun lang. Like and share para alam mo nung namin bukas. Bye-bye!